hindi sinabi ni Dominic kay Bea. Hindi daw sa kanya nakapangalan ang condo unit, kundi sa politician, guys. Si Dominic Roque ay pinapaimbestigahan ng kaanak ni Bea Alonzo. Morning, guys. Good morning, good evening. Kaotit, mga pamangkin, kapatid, kapamilya, ito ang inyong Tito Odi. At kayo'y nanonood sa Tito Moto Aw. Yes, chismisa na may konting vlog. Anything under the sun, no, guys, no? Ano nga bang pag-uusapan natin, guys? Aking nakalap lang, no? Dam Christopher Min, guys. Medyo isa-summarize ko lang kasi mahaba yung pinag-usapan nila. So, ito daw, ito ay parang part 2 ni Bea Dom, no? Kung bakit, itong rason na to kung bakit sila nagkahiwalay. Baka. Kasi nga, pag-alaman nila Christopher na lang si Dominic Roque ay pinapaimbestigahan ng kaanak ni Bea Alonzo. Yes, guys. Bakit? Kasi nga daw, business. At nakatira siya sa isang super pangmayaman na kondo. Diba? Yung mga sikat na artista nga, hindi naglakas loob na tumira doon. Oo, hindi na kaya. Diba? So, siguro'y gumugulong na yung investigasyon dahil merong nakaalam na, oo, may trabaho siya. Pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. nangyari, guys. Siyempre, ito ang aking opinion, guys. Sakit kay Bea, no? Nasaktan siguro si Bea nung nalaman niya yon. Baka nilihim ni Dominic yung mga ganong, pangyayari, di ba, guys? About sa buhay niya, ganon. Kasi nga, guys, ito pa pala. Nakalimutan ko, guys. Ay kumakalat, I think sa FB to, no? FB platform, na may picture di umano ni Roque at yung politician, guys. Yes, search nyo na lang po at ano po ang inyong masasabi. Isa rin yun na hindi sinabi ni Dominic kay Bea. Baka lang, guys, yun ang aking naisip na isang rason kung bakit ito si Bea ay medyo nagalit kay Dominic, di ba? Isipin mo, guys, no? Papakasal na kayo tapos may mga lihim pang naibubunyag. Di ba? Parang, teka lang, bakit ganito? Think, sa ating opinion, no, guys, no? Siguro, yung prenup na issue, siguro pagsubok kay Dominic kung aalma siya. I think ganun. Kumbaga parang sige nga, tingnan natin kung talagang hindi pera ang habol mo sa akin. Kasi, di ba, guys, malay mo, pinakagat lang si Dominic. Mag-prenup tayo. Tingnan natin. Kasi nga, baka mga nalaman sa mga pinaimbestigan. Hindi natin alam kung ano yung mga naimbestigan tungkol kay Dominic, no? Kaya syempre, mahal niya yung lalaki, mahal din niya yun, nagmahalan yun Siguro, ang iniisip ni Bea, kahit mag-offer siya ng ganon, maiintindihan siya ni Dominic, di ba? Kasi yung prenup kasi, protection din yun sa bilang kay Bea at sa pamilya niya. Syempre, ang tagal niyang pinag-ipunan yung pera niya, di ba? Tapos, inaasahan, magkahiwalay sila, di ba? So, hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? Kasi kung talagang mahal na mahal ni Dominic si Bea, di ba?
Hindi niya papansinin yung mga ganong offer. Sige, pakasal tayo, mahal naman kita eh, di ba? Ganon, maging open-minded din. Makasama mo yung minamahal mo, kahit ano pang demand ng babae, uy, kung mahal mo, eh, go, di ba? Kung ako kay, kung ako doon kay, Dominic, papatunayan ko, sige, kung nalaman ko na, pinaimbestigahan niyo ako, gagawin ko, sige, malinis ang konsensya ko, papatunayan ko sa inyo, papakasalan ko yung anak nyo, di ba? Payag ako sa lahat ng terms and conditions nyo, di ba? Guys, tingin nyo, tama ba ako? Please comment below, no? Yun nga lang, yun nga guys. Yun ang ating nasagap na chika. Actually, mahaba pa yun eh. Ayun lang ang highlight ko sa ni Madam Christopher mo. Dominic. Orin nyo yung vlog ni Christopher Min, guys. Para malaman nyo na kung ano yung sinasabi sa kanya. Anyway guys, maraming salamat. Ito ang inyong Tito Odi. Yes. Sana mag-subscribe naman po kayo, no? Yung nanonood sa Tito Moto Aw, ang chismisan na may konting vlog. Napakakunti lang talaga ng vlog ko, no? Hindi ako nagpa-vlog about sa motor. Pero motovlog. Someday, magbo-vlog tayo sa motor. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang inyong Tito Odi. At kayo'y nanonood sa Tito Moto Aw.